Okay guys, welcome back. Tuturo ko na ang general procedure kung paano po mag-design ng dimension ng slab, ng footing, tapos yung thickness niya, tapos yung number of steel bars na mailalagay dun. So dito sa figure ay meron po tayong footing dito. And then yung soil ground surface guys, andito. And itong HS, ito yung height ng ating from the top of the footing to the ground surface. Ito po yung soil na ang tinutukoy nito ay yung soil na nakapatong dito sa slab ng footing. Tapos yung HC, ito naman yung thickness ng ating footing slab. Okay? And ito yung mga dead load, live load, galing po yan sa column, galing sa structure sa taas. Lumipat lang dito at sasaluin lahat yan ng lupa. QA allowable soil bearing pressure nasa baba. And ito yung soil unit weight. Ito yung ating concrete unit weight. Ito yung FY, FC, tapos concrete cover naman. Ito yung C naman guys. Personally, ito yung ginawa ko siyang C kasi ito yung column width. Inassume ko dito na ginawa kong square yung ating column para mas madaling isolve. Tapos gamit daw tayo ng 28 mm main bars sa longitudinal bars ng footing slab. Tapos footing depth daw. Ang ibig sabihin ng footing depth, ito po yung ating bottom ng footing from the ground surface. So HS plus HC yan, yung 1.5. Tapos gamit daw tayo ng NSCP 2015. Determine the effective depth D of the footing. So ito yung depth na sinasabi ko. And ang gagawin muna natin, simplify first the soil bearing pressure kasi alam natin na meron tayong load na P galing sa column. And sabi ko nga kanina, anong last video guys, meron dapat moment ito pero para simple ang computation, wala muna moment. Para simple, no? Then, dito guys, sa makikita nyo, meron tayong load na actual load ng column. Meron din yung weight ng ating soil nakapatong sa slab ng footing. Tapos yung weight ng ating concrete ng slab. And yun po lahat yung sasaluhin ni QA, allowable soil bearing pressure. And alam nyo yung effective. Ibig sabihin ng effective guys, yun yung net soil bearing pressure or effective soil bearing pressure. Tanggalin muna natin yung mga unnecessary na sagabal para hindi tayo maabala mamaya. Tanggalin muna natin yung soil weight tapos yung concrete weight. Concrete weight ng slab, soil weight ng nakapatong sa slab. Yung itong column na bigat ng column, siyempre yung bigat ng column nakahalo na yan sa P. Kasi ito na po yung sa column talaga yung P. Buong buo na to. So tatanggalin ko lang yung soil na nakapatong pati si slab muna. Para force over area lang yung ating in-analyze. Mas madali. So ito guys, alam natin ng QA 235 given yan. Yung soil naman, W soil, syempre yung height ng soil kanina times the unit weight, ito na. And then, ito na yung special naman dito. To choose the most economical footing thickness, HC, we let the footing thickness initially 0 first. Kasi kung nag-assume tayo ng HC, for example, assume HC is equal to 0.8 meters or 800 mm, for example, or 700 mm. Pabalik-balik ka kasi along the way guys, once na nakuha mo na si HC, ikukumpara mo yan sa allowable, ikukumpara mo yung effective depth pala na makukunin mo mamaya sa HC. Tapos kung lumalagpas si effective depth sa HC, babalik ka ulit dito, i-resolve mo, papalitan mo ulit si HC, gawin mong mas mababa or depende. Kaya pangit nag-a-assume ka lagi ng HC. Sabihin na lang natin na ang HC na lang ay 0. Wala muna tayong footing depth. And hindi din magagalaw ang pagkukumpute ng effective depth dito. Kaya safe kung gagawin natin 0 ang HC. So yung HS natin, siya na lang yung mag-occupy sa depth. So yung HS natin maging 1.5. 1.5 yung depth na given. So ang HS equals to 1.5 na depth. Kasi ginawa nating 0 ang HC.
And ulitin ko, hindi magagalaw ang computation or calculation ng effective depth dito pag ginawa nating 0. Don't worry. So 0 yung weight ng concrete, yung soil guys. In-assume natin na buong buo yung itong ground surface to the bottom ay soil lahat yan. So ito. So ang effective depth, effective soil bearing pressure natin ay 211.6. Pag lahat ito ay soil. So ito na ang ating kino-consider sa ngayon. P versus QE para mas madali ang computation. So yan, solution. Kunin na natin yung first of all, before natin kunin yung effective depth, kunin muna natin yung footing dimensions. Alam naman natin sa strength of materials, stress is equals to force over area. And ang stress ay QE. Ito ay, ang pressure guys ay stress din yan. So QE, effective soil bearing pressure equals to P over area. Kaya ako nga, inaalis muna yung mga weight ng mga soil at weight ng concrete para ganito lang ka-simple yung ating stress formula. Okay, gets? And then, yan. Alam mo naman ang area ng footing guys. Dito po sa example ko ay square ito para mas madali mong i-compute guys. Kaya L squared. Base times height ang area ng square guys. And since parehas ang sides ng dalawa, L squared na lang. Pero guys, okay, ito take note this one. Kung rectangle yung shape ng ating footing at hindi siya square, ang ating area dito ay base times height. Literally BH. Pero dapat given ang isang dimension sa kanya. Kung hindi given ang isa, hindi na natin masosolve yan. Kaya kailangan, for example, ang B dapat ay 2.8 meters. Kukunin na natin kung ano yung H. Parang ganun ba? Gets nyo ba? So, hindi natin masosolve ang rectangular pag hindi given ang isang dimension niya sa side. Paano naman kapag wall footing guys? Ano naman yung nasa area niya? Hindi na L squared yan kasi wall area. Sa wall area guys, mag-a-assume ka naman ng, kasi wall yan, mahaba yan eh. Mag-a-assume ka naman ng length ng 1 meter unit length ng wall. Tapos yung width niya ay, yun yung width ng wall, di ba? For example, ito width L. Mag-a-assume ka ng width, mag-a-assume ka sa haba ng wall footing slab na 1 meter unit length lang. Para gawin mong L times 1 meter. Yung area. Gets ba guys? L times 1 meter. Kailangan talaga laging given ang isang side. Kasi kung hindi natin masosolve yan. Dito kasi sa square footing ay L squared siya. Kaya no problem. L squared ay isang variable lang yan. So substitute guys. Hindi naman kasi given si L. Kaya kung ginagawa itong stress formula para makuha si dimension. Given naman yung force. Given naman si stress. L lang wala. Shift solve, maging ganyan. Pero walang ganyan na footing area, walang ganyan na footing length. Kaya gawin nating flat na lang na 3.6. And measurable naman yan sa gamit ang tape measure. Pwede na. So, ang footing size ay, since square, 3.6 by 3.6. Get? So, i-reflect nyo na lang itong bandang footing dimensions. Itong slide na to, sinadya ko para alam niyo kung paano kumuha ng footing dimensions. Next, number 2, effective depth. So, after mo nakuha yung footing dimensions, kasi kailangan talaga yun bago mo makuha yung effective depth. Kasi kung nag-jump up ka agad sa effective depth, hindi mo makukuha yan pag wala pa yung dimensions. So, given that the footing size is 3.6 by 3.6 kanina, consider the ultimate condition na. Kasi po, kailangan natin, di ba kanina guys, dito sa example, dito sa last slide, P and QE. Ngayon, na kinukuha na natin si effective depth, PU and QU na. Gawin nating ultimate yung P. And mahahawaan na yung soil bearing pressure. Magiging ultimate soil bearing pressure din yan. Alam naman natin na ito yung stress formula pa rin. Balikan natin yan. Gawin lang nating ultimate load ang ating P. At apektado na din si Q and A. Kung ultimate load ang P,
Gamitin natin ang load combinations. Pero para hindi kayo ma-stress, gamitin na lang muna natin tong first load combination. I-assume natin na wala pang earthquake dito, wala pang wind, mga simple lang. Dead load and live load lang. Para simple ba? Para ma-familiarize nyo yung procedure niya muna. So, yan yung formula ng load combination. Pag NSTP 2015, okay? Pag NSTP 2001, that's 1.4 DL plus 1.7, I think. Pero NSCP 2015 natin ngayon, focus muna tayo doon. And yung area natin ay given na yan kanina. Ito yung 3.6 by 3.6. So, pwede na natin makuha since given yung dead load at live load, pwede na natin makuha ang ultimate soil bearing pressure. Okay, guys, take note. Yung area pala na 3.6 by 3.6, hindi yan apektado pala sa ultimate condition. Kasi, ang magagalaw lang dyan is yung soil bearing pressure. Yung mga forces lang. Hindi naman kasi force ang ating area. Area lang yan. Ang force lang at pressure, basta yung merong arrows tulad dito sa drawing, QU versus PU, sila lang ang naghahawaan dito. Hindi apektado yung area. Independent yan. So yung QU natin ay magiging ganito. And after that, so yan na guys, ito na ang gagamitin natin na maging parang, kumbaga, reaction force natin sa force system ng footing. Okay? So dito sa slide na to, i-reflect nyo na kung paano i-solve ang QU. Pero hindi pa yan effective depth. QU lang dito. Hindi pa natatapos ang effective depth. Okay, sa effective depth, sabi ko kanina, dalawa ang paraan para kunin si effective depth. One-way shear yung isa. Tapos yung isa, two-way shear. Yan ang sinabi ko nung last video. So sa one-way shear, matatanggal ang isang part ng footing. Either sa 4 na sides ng footing. Kasi rectangle or square, 4 ang sides po ng rectangle. Okay? So, alam natin na ang QU natin ay 287. So, ang QU natin ganito. Tinanggal ko lang yung isang part niya. Tinaas ko para i-separate ko. Nag-cut ako dyan. So, imagine nyo lang na beam yan, guys. Beam. Imagine nyo lang. Beam yan. Ika-cut nyo yan. Ipapaliparin nyo tong isa. So, di ba sa loob niya, meron dapat tayong shear na nag-a-act sa loob, pati moment. Pero hindi ko na sinulat ang moment, guys. Pero sa totoo lang, concrete ito, meron dapat moment. Pero hindi ko na lang sinulat kasi wala din siyang ambag dito. Pasensya na lang. Para maging simple yung drawing. So, shear na lang. So, VU, tapos sa other side, pataas naman. Kasi kung nagka-cut ka talaga, ganito talaga. Magka-opposite yung direction ng dalawa na nag-a-act sa cut section na shear. Okay? And dito guys, ito na yung focus natin. So, refer to the isolated edge of the footing. Dito tayo mag-focus. Kalimutan na natin yung itong mas malaki part. Though, pwede natin siyang gamitin bilang our summation forces vertical na banda. Pero mas mahirap kasi mas komplikado siya. Ito, mas madali ito kasi parang simple structure, rectangular lang. Ilang force ang nindito? Si VU lang at saka si QU na red. Okay, sila lang nag-aaway dito guys. Kaya ito ang gagamitin natin. Pero pag pinipilit mo na gamitin mo tong isang part ng structure na mayroon tayong column, bahala ka sa buhay mo. 3 na ang gagamitin mo. Depende sa iyo kung saan ka mas komportable. Pero sa akin, dito na lang. Para dalawa lang. Kailangan ko lang kunin yung X dito. So, first of all guys, summation forces vertical tayo para makuha natin si VU. Kasi gagamitin natin yan sa formula para ma-solve natin yung shear. Kasi ang shear guys, ang basihan para makuha yung effective depth. Mamaya makikita nyo. So, summation forces muna guys. Pero, kailangan ko muna si X. Diba, ang QU, pressure yan. Kailangan mo munang i-multiply sa area para maging point load. Tapos, ito VU, point load na yan. Kaya, maging ganito. And maging, yung X guys ay L minus C, yung column,
divided by 2 para yung isang side na lang. Tapos, minus D. I-pause nyo na lang to para ma-convince kayo na tama itong x ko. Tama yan guys. Kung hindi nahihirapan kayo makisunod guys. Pause and i-analyze nyo kung paano makuha yung x. Ano lang yan, hindi yan talaga kabilang actually sa topic na to. At string to materials outside yan. Parang ano lang yan, measuring lang. So, yan, i-substitute mo na si x dito. Tapos i-substitute mo na ang mga given. Pero it came to pass na realize mo na hindi mo pala alam ang D. Kabilang pala siya dito. Tapos si VU, wala din siya. Dalawang unknowns. So, i-maintain mo na lang muna yan. Ngayon, meron tayong formula kay shear pala. Sa one-way shear na sinabi ko nung last video. Ito yung capacity ng concrete kasi dalawa ang magre-resist sa shear. Concrete at saka concrete lang pala. Binabaliwala natin na yung steel bar doon guys. Concrete lang kasi yan ang pinoprovide dito sa footing design. So ito daw guys yung capacity ng shear resistance ng concrete. So gamitin natin yan as a So substitute mo lang yung mga given guys. And then alam mo naman na ang VU ay equals to reduction factor times shear ng concrete. Or kung kasama yung steel dyan, VC plus VS. Pero hindi kasama si VS or resistance ng kasi hindi naman nalalagyan ng stirrups ang footing. Beam lang yan. Sa beam stirrups guys, meron talagang VS kasi kailangan talagang stirrups doon kasi sensitive ang beam sa shear. So VU is equals to VN dapat yan. And ang VN natin ay VC plus VS. Pero dito sa footing, ang VN natin ay VC lang. Palagay na lang po si VC dito. Substitute mo. And ang shear guys, shear reduction factor ng NSTP 2015 ay 0.75. Pasensya na lang, kailangan nang memorize yan. Pati din yung formula na VC, kailangan nang memorize yan. Kasi po sa board exam, tinatanong niya ano po yung what is the shear due to one-way shear? What is the concrete shear capacity against one-way shear? Parang ganun ba? Tapos, ito yung formula na gagamitin mo. And binibigyan naman na nila agad si effective depth. Parang ganun ba? Pero sa ngayon, parang kinukuha natin si effective depth. Kasi nagdi-design talaga tayo sa totoong buhay. Parang ganun ba? Pero dito guys, hindi talaga to practically totoong buhay. Sinasabi ko lang yung paano ba talaga mag-design sa totoong buhay. Pero very very simple. Yung hindi natin kino-consider ang moment at saka mga ibang dyan na sinabi ko kanina. So ito na guys. After natin na substitute si VC, ito na yung itsura ni VU. Bakit natin kinukuha si VU? Para i-substitute ko dito sa first equation ko. Para ma-eliminate at ang mag-remain ay effective depth D. Pero take note guys, ito outside the topic na to. Bakit na kaya nakalabas yung MPa sa square root? Kasi po kung nasa loob yan, ma-square root din yung unit guys. And mag-iiba na yung sagot nyo. Kaya labas. Kaya paano yun? Bakit ko hina-highlight to? Bakit? Kasi dito guys, sa substitution ko, kinonvert ko ang MPa into kilopascal. And paano mo i-convert yan? Ang 1 MPa, equivalent yan sa 1,000 kilopascal. So, ang square root ng 28, i-multiply mo yan ng 1,000. Hindi sa loob ng square root, kundi sa labas yan ng square root. Kasi kung in-assume mo na MPa is nasa loob ng square root, kailangan mong i-multiply pala si 1,000 sa loob ng square root. Kasi kung ginawa mo yan, mali yung sagot mo. At mali din, in the first place, na ini-square root ang MPa. Hindi po ma-square root ang MPa. Kaya ilalabas mo. 1,000 times square root of 28, yan na yung KPa. Hindi po mali ang pag-convert na ganito guys. Ganyan talaga. So okay, ulitin ko. Nag-summation forces vertical. Ako gamit yung figure kanina. Nakabuo ako ng isang equation na hindi ko ma-solve kasi dalawa ang unknowns. Tapos ginamitan ko na siya ng concrete capacity shear.
resistance na formula. And sinubstitute ko sa VU equals VBC. And nakabuo na ako ng second equation. And pwede ko na siyang, tapos nilagay ko na siya dito sa first equation. And letter D, effective depth na ang natitira. Shift solve, ito na. Actually guys, kung tutuusin, and personally, para din sa akin, ito na yung pinakamahirap na part. And ginawa kong simple yung ating problem para hindi kayo mas malito. Mahirap. Kasi pag maraming information, pero ito yung pinaka-simple lang na maipakita ko. So, this is only for the one-way share. Ang effective depth na to guys, para lang sa one-way share to. Kasi nakasulat dito, consider one-way share failure lang. Para sa one-way share yan. Kunin naman natin yung effective depth ng two-way share. At ikukumpara natin kung ano ang mas malaki sa kanila. Kasi kung mas malaki ang effective depth, mas makapal si thickness ng footing, mas matibay si footing pag mas makapal. Kaya pipiliin natin mamaya ang mas makapal. So dito guys, two-way shear. Effective depth pa rin, two-way shear. So sa two-way shear guys, ay ito naman ang failure niya, matatanggal yung surrounding. And then, given naman yung QU na ganito, refer to the isolated one. Pwede naman din dito guys isa, pero mas personally mas prefer ko dito. Para ang naglalaban ng dyan na force ay yung QU at saka CVU, okay? So ito yung summation forces vertical ka dito. QU times the area ng surrounding minus VU at maging ganyan. So QU maging ganyan, i-multiply mo sa area ng concrete dito, yung tinatamaan ng soil bearing pressure. 3.6 kasi yan po yung dimension ng footing slab kanina. 3.6 by 3.6 minus the butas na 0.5 meter. Ano yung 0.5? Ito yung column width kasi square ang column width natin. 0.5 plus effective depth D squared na yan. And sabi ko nung kanina 0.5D ang ating location ng slice from the face of the column. Pati rin sa isang side. So kung i-add mo yan, 0.5D plus 0.5D plus the column width, 0.5M plus D na yan. Since square na yan, squared lang. Next, i-substitute mo na yan dito. Maging ganyan. Ito naman yung formula para sa two-way shear, 1/3 yan. Pag sa one-way shear, 1/6. Memorize nyo na lang yan. So, substitute mo yan. Diyan. Substitute. Tadan. Okay. Ito guys, yung VU, katuloy niya, ito. So, dalawang equation yan. Mag-substitute na yung dalawa. Maging ganyan. Hanggang sa shift solve lang. Ganun lang guys. So, mag-reflect kayo na sa slide na to kung paano kunin ang effective depth due to two-way shear. Ngayon, ikukumpara na natin yung dalawang nakuha natin na effective depth. Si one-way shear, 469. Si two-way shear, 587. Kakapal ang thickness natin pag mas makapal ang pinili natin. Kaya ang kukunin natin, higher, 587. So, yun lang guys. Ito na yung effective depth. Tapos na yan. Move on na tayo sa ikatlo. Thickness na. Alam mo naman ang thickness, HC. Ito ay CC plus 1.5 dB plus D. Bakit 1.5? Kasi po, steel bar yan na parehas ang size. Two sides kasi. Hindi naman pwede kasing... Hindi naman kasi pwedeng may stress ka naman pag iba ang steel diameter sa iba tapos iba naman sa ano. Ano lang to. Ito yung magiging ano. Ang steel bar na to guys, two ways. Both ways pala, both ways. Kasi vertical and horizontal component niya, ito yung bibilangin natin after ng thickness. Pero since parehas ang diameter nila, 1.5 yan. Parang half plus whole is 1.5. Gets. So, ang HC given naman lahat.
Given din yung diameter ng steel bar, yung bilang nilang ang hindi. Yan. So, gagamitin na natin ng effective depth D. Maging ganito na. Or, para ma-measure natin gamit ang tape measure, 705 na lang. Summary for the square footing, nakuha na natin yung size and thickness. Pero, yung bilang ng steel bar, hindi pa. Lastly, determine the number of 28 mm longitudinal bars. So, ito naman yung pagbilang na ng number of steel bars, guys. Yung pagkuha po ng number of steel bars, di ba yung ginagawa natin sa beam design ay binibilang din natin yung number of steel bars? Or kinukuha natin yung area ng steel bars. Same din yun sa pagbilang ng steel bars. Pati din sa slab, same ang gagamitin natin. Yung method na ginagamit natin sa beam, yan din ang gagamitin natin sa footing slab design. Pero, ang figure natin ay hindi na natin kinoconsider yung effective depth D. Kasi pang shear design lang yun. Ang kinoconsider natin ay ang buong cantilever beam na naka-attach dito sa face of the column. Ini-imagine ko na tong beam, guys. Hindi na yan slab, kundi beam. Okay? Yan ang i-consider natin. Ito. So, yan. Mag-summation moment ka, guys, dito sa point kung saan nakalocate yung MU para mawala si shear. Hindi ko na nilagyan ito ng shear, pero may nandyan si shear, pero wala din siyang kwenta. Tapos, magsa-summation moment ka dyan, and syempre, para ma-eliminate yun, and ang sasama lang ay si QU at si KMU. Di ba? Nakita niyo bakit ako nagsa-summation moment dyan? Bakit ito yung kinoconsider kong beam? At hindi na lang ito, isang figure? Kasi meron si PU dyan, may stress ako dyan. Dito na lang para mas simple. And magiging ganito na yung general formula niya. Substitute ko na lang lahat mga alam kong given dyan. And makukuha na ako na, for sure, si ultimate moment. Pero, kailangan na natin si MU is equals to VMN. Kasi yun talaga ang ginagamit pag kinukuha si area ng steel bar. Yan. The footing is bending, so tension below the neutral axis and compression above the neutral axis. Kaya nga beam design. Pinapa-remind ko lang sa inyo ang beam design. So, kailangan nyo po munang aralin ang beam design bago nyo mag-get itong footing design, guys. Yan. So, ito guys, galing po ito sa derivation ng stress diagram ng beam design. Sinubstitute ko na lahat ng given. Tapos, ang reduction factor ay in-assume kong 0.9. Nag-assume ako na tension controlled tayo. Ipaprove natin kung totoong tension controlled. Kasi kung mali siya, backwards ulit tayo, mag-assume ulit tayo ng another reduction factor. Pero ngayon, tension controlled. Yan, substitute. Ano ang natitira dyan? A, compression height. Compression height sa stress diagram ng beam design. Easy. Easy as that, guys. Kailangan na kabisado nyo na ang beam design bago kayo umabante dito, guys. Kasi kung hindi, mahihirapan kayo. Ang dami nyo nang iniisip. So, ito yung A. Ano yung C? Ito naman yung C. Paano naman nakuha si beta? Nakabase yan kung ano yung given FC value. 28 yung ating FC value. And so, sakop pa rin siya ng 0.85. Pero pag naging above 28 na siya, meron ng formula si beta, guys. Remember. Tapos si alpha, guys, nakuha na natin yan. 28 yan. So, ito na yung C. Gamitin na natin yung FS formula. 600 times D minus C over C. Nakuha ang formula na yan sa strain diagram ng beam design. So, substitute mo dyan. And makukuha mo na si FS. Ang FS natin ay 10,073 MPa greater than 1,000 yan. Anong ibig sabihin na greater than 1,000? Correct. That is tension control. Ibig sabihin kung tension controlled, ang reduction factor natin ay 0.9. Nagtugma siya sa invento ko, sa assumption ko na 0.9. So, ganun lang guys. And I'm not going to dwell on this because this is just beam design. Kunin na natin C. Kasi nakuha na natin yung tamang A and C. Kukunin na natin ang AS. Ano yung AS? Area ng steel bar. Kasi makukuha na natin yung number of steel bar pag meron na tayong area of steel bar. So, ang gagawin natin para makuha natin yung area of steel bar, actually, anyways guys, para less info, summation forces horizontal.
ang nangyari maging T minus C equals 0 or T equals C. And ASFS equals 0.85 FCAB. Do not question me. Saan galing yung 0.85? Beam design lang to guys. Beam design lang yan. So guys, nandito na si AS. Makukuha na natin si AS. We are so excited guys. So, i-isolate ko na lang si AS. And then, i-substitute ko lahat ng substitute. And bakit naging 275 si FS? Bakit naging FY? Ganun talaga guys, pag beam design. Lumagpas na. Lagpas FY ang ating FS kanina ng 10,000 plus. Lagpas pa siya ng 1,000. Kung lagpas siya sa FY, gagawin mo ng FY ang iyong FS. So ito na yung AS ko. Alam mo naman ang before that guys, ito yung area ng lahat ng steel bar cross section. Total area yan ng lahat ng cross section ng steel bars na nasa loob ng footings lang. So ito naman yung mga minimum guys. Alam mo naman ang formula ng rho. Rho is equals to AS/BD. AS over BD. Pero meron silang ibang formula. 1.4 over FY or ito. Kukunin natin yan. Dadadadan. Galing po yan sa SAP 2015. And ito po yung mga ating rho. And choose higher daw muna. Kasi po, siyempre, kung pinili mo ang mas mababa ang minimum, edi kawawa yung isang minimum. Piliin natin yung isa para mas save si isa din. So, mas mataas ang piliin natin na minimum. Minimum nga from the word minimum. Alam mo na yan. So, kukunin na natin gamit yung formula ng rho, ASBD. So, makukuha na natin yung AS minimum, 10,786. Ano yan? Mas greater yan kaysa sa 8,745. Sir, ano yan? Meron po bang maximum area na steel? Wala. Walang area maximum dito sa footing design. Bakit? Kasi ang maximum lang guys ay pang determine lang yung, kasi kung di ba sa beam design kinukuha natin kung singly reinforced or doubly. Kung greater than maximum area yung steel bar ng tension, kailangan natin doubly. Dito guys sa footing guys, wala pong doubly reinforced dito, singly lahat to, kaya no need for the maximum guys. Don't think about that. Magsisingly tayo dito always. So choose higher. Bakit ko po pala guys, hindi po necessary na magdoble ang footing. Enough na yung singly. Okay? So, ito guys, choose higher, AS mean. AS mean is higher than the actual AS. So, ito na yung pipili natin, choose higher. So, ang AS natin ay 10,000. So, solution guys, longitudinal reinforcement na. Nakuha na natin yung area ng steel bar gamit yung beam design. Alam naman natin na di ba, yung number ng steel bar, the total area of all steel bar divided by the area of only one steel bar. Maging ganyan, si 17.5.7 or 18 na lang para mas makapal, para mas matibay guys. Okay? For one side only, okay? For one side lang yan kasi square yan guys. Alangan kung bias ka, isang way lang. Both ways. Consider both ways para hindi tayo bias. Kasi, along this way lang, siyempre, pati rin sa perpendicular sides. So, yan ang kailangan mo nang bilhin sa hardware na isalpak dyan. I-instruct mo na ang mga laborers mo na ganito ang gagawin. Okay, so, yun na guys. Summary, nakuha natin yung footing size, 3.6 by 3.6 footing thickness, 705 mm, and the number of 28 mm longitudinal bars, 36 both ways. The end. So guys, I hope na alam nyo na ang general procedure pala kung paano mag-design ng footing. So next time, dadagdagan na natin ng moment at para maging mas komplikado na, okay?